Sino-sino nga ba ang mga senador na may hinaharap ng mga reklamo o kaso? Ang una sa listahan ay si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinaghahanap ng mga otoridad matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Ano klaseng gobyerno? Ha? A sitting president? Hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko ng FBI. May wrestling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang FBI? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw masenador ng sa Republic. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Pangalawa ay si Chis Escudero, sumailalim sa preliminary investigation para sa reklamong plunder, graft at indirect bribery kaugnay ng umano'y 586 million kickback. Paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, technical malversation at falsification ng public documents ang isinampang reklamo. Kaugnay ito sa umano'y irregularidad sa pinansyal sa lalawigan ng Sorsogon noong gobernador pa lamang si Escudero. Parang meron pattern of corruption itong dating gobernador ng Sorsogon. At madali namang makita ang report ng Sorsogon. At ang pangatlo ay si Senador Jingoy Estrada, naaharap sa kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y 573 million kickback sa flood control project. Ang akusasyon kay Senador Jingoy Estrada, tumanggap umano siya ng mahigit 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa iba't ibang infrastructure project ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sistematiko umanong inihatid sa kanya ang pera. Sinampahan na siya ng mga kasong plunder at graft ng Office of the Ombudsman. Ang pang-apat ay si Senador Bongo, pinangalanan ng ICC bilang umano'y co-perpetrator sa Crimes Against Humanity case kaugnay ng war on drugs. Wala raw magbabago sa mga naunang pahayag ni Senador Bongo matapos siyang pangalanang co-perpetrator sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kahapon. Sabi ng senador sa isang panayam kanina, tuloy ang trabaho niya sa Senado. Same statement po ako. Same statement. Sir, na. Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa rin. At ang ating panglima ay si Rodante Marcoleta, naaharap sa posibleng kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng umano'y 75 million campaign donation. At Commission on Elections ready to assist the Office of the Ombudsman in the filing of plunder and bribery charges against Senator Rodante Marcoleta. This after the Ombudsman recommended the filing of charges against the senator over questions surrounding his campaign donations. Marcoleta earlier admitted in a television interview he did not disclose campaign contributions from his friends during the 2025 midterm elections because they wanted to remain anonymous. In March, the poll body cleared Marcoleta of election offenses but ordered the filing of complaints against 3 of his alleged campaign donors, including former Congressman Mike Defensor. ang ating pang-anim ay si Senador Joel Villanueva. Inihanda ng Ombudsman ang pagsampa ng kaso kaugnay ng umano'y 150 million kickback sa flood control project sa Bulacan. Nawag ni Senador Joel Villanueva na ridiculous ang mga paratang at reklamong isinampan laban sa kanya kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve! Taon din pinabulaanan ni Senator Joel Villanueva ang muna pagkakasangkot sa manumalyang flood control projects kasama ni Villanueva ang gatong testigo para pabulaanan ang alegasyon na iniabot umano ng dating DPWH engineer si Henry Alcantara ang pera mula sa flood control kickback sa staff ng Bopata. Sinabi ng senador na iginagalang niyang due process kaya humarap siya sa preliminary investigation sa DOJ pero tinawag niyang katawa-tawa o ridiculous ang mga reklamong nagsasabing tumanggap siya ng porsyento mula sa proyekto. Pang-pito, Mark Villar. Iniimbestigahan ng DOJ kaugnay ng SEC case laban sa Villar Land Holding Corporation at dumating sa Department of Justice ang magkapatid at kapwa senador na sina Mark at Camille Villar para panumpaan ang kanilang counter affidavit.
Sagot nila ito sa reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa pamilya Villar at mga opisyal ng Villar Land Holdings Corporation. Ang pangwalo ay ang kapatid niyang si Camille Villar. Iniimbestigahan din ng DOJ kaugnay ng SEC case laban sa Villar Land Holdings Corporation. Pinag-aaralan na ng Justice Department ang inihaing kasong kriminal ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings Corp, mga kadikit nitong kumpanya at mga opisyal ng mga ito. Dahil yan sa di umano'y pagsisinungaling para kumita ang kanilang kumpanya at panluloko para maengganyo ang publikong bumili ng company shares batay sa peking impormasyon. When cases are filed here, it is not immediately for preliminary investigation. It will still have to go through study and scrutiny by the panel to determine whether it is appropriate already to conduct a preliminary investigation. Kasama sa mga inireklamong opisyal ng Villar Land ang chairman nitong si dating House Speaker at Senator Manny Villar, kanyang asawang si dating Senator Cynthia Villar at mga anak kabilang sina Senator Camille at Mark Villar bilang mga direktor ng kumpanya. Inireklamo maging ang mga opisyal ng mga related entities na MGS Construction at Infra Holdings Corp na ang may-ari ay kapatid ni dating Senator Manny Villar. Ayon sa SEC, iniulat ng Villar Land sa isang public disclosure noong 2024 na tumaas ang halaga ng total assets nito sa 1.33 trillion pesos mula sa mahigit 1 bilyong piso lang noong 2023 dahil sa revaluation umano ng real estate holding nito.